Kinamusta ni Tsunade kay Sakura ang training ni Naruto kaya sumagot ito na matatagalan pa bago ito makumplito at tinanong ni Sakura kung sila ba ang backup sa Team 10 dahil sumali si Kakashi sa kanila kaya sumagot si Tsunade ng oo. Ininform ni Shizune na dahil hindi nila alam kung kailan makukumpleto ni Naruto ang Jutsu ay mas mabuti na magpadala ng ibang team ngunit inutos ni Tsunade kay Sakura na sabihin kay Yamato na kailangan ni Naruto na makumplito ang Jutsu sa loob ng isang araw at kung hindi nila nakaya, ay magpapadala sila ng ibang team para mag-back up kina Kakashi kaya umalis na si Sakura. Ininform na ni Sakura kina Yamato at Naruto ang mga sinabi ni Tsunade sa kanya kaya maraming kinain si Naruto na ginawang food pills ni Sakura kahit na hindi niya nagustuhan ang lasa nito at nagsimula ng mag-training. Habang nagpaplano sina Shikamaru ay may binigay si Shikamaru kay Kakashi at pinapatago niya ito at sisimulan na nilang hanapin sina Hidan at Kakuzu. Matapos na masil na ng Akatsuki ang two-tailed beast ay ang sunod na pupuntahan ni Kakuzu at Hidan ay sa Konoha at ibang ruta ang dadaanan ng mga ito. Naisip ni Shikamaru na dahil nakuha na nila si Asuma ay hindi na pupunta ang dalawa sa collection office at kung si Naruto naman ang balak nilang kunin ay pupunta silang Konoha at gagamitin ang ibang ruta. Ginamit nila ang mind transfer Jutsu ni Ino sa ibon para makita nila kung nasaan ang dalawa. Nakita na ni Ino sina Hidan at Kakuzu at napansin ito ni Kakuzu kaya umatake ito sa ibon kaya bumalik na si Ino sa katawan niya. Ininform ni Ino na papunta ang dalawa sa Konoha sa ibang ruta at makakasalubong nila ang dalawa sa loob ng 10 minuto. Habang naglalakad ang dalawa ay nakasunod ang Jutsu ni Shikamaru at napansin nila ito kaya umiwas. Umatake ulit sila gamit ang kanai na may paper bomb ngunit nakaligtas sina Kakuzu at Hidan. Nasa taas si Shikamaru at may ibinato ulit na may paper bomb kaya umiwas ang dalawang ngunit isa pala itong peke at nahuli sila ni Shikamaru kaya hindi makagalaw ang dalawa. Hinuli na ni Shikamaru si Hidan at tinanggal ang chakra blade at kinontrol nito si Hidan. Kinuha ni Hidan ang sandata niya at aatakihin si Kakuzu ngunit nakaiwas si Kakuzu dahil kinuha ng kamay nito sa ilalim ang chakra blade kaya nakakagalaw na ulit ito. Pinaatake ulit ni Shikamaru si Hidan kay Kakuzu at umaatres si Kakuzu ngunit napa-atres ito sa puno kaya umatake na si Choji at gumamit ng spiky human boulder. Nakaligtas si Kakuzu sa atake ni Choji dahil napapatigas nito ang sarili niyang katawan at kahit anong pisikal na atake ay hindi gagana kay Kakuzu. Biglang chinidori ni Kakashi si Kakuzu sa likod nito at tinarget ni Kakashi ang puso ni Kakuzu. Malapit na sa limit si Shikamaru kaya in-inform niya ito kay Kakashi at nawalan na ng malay si Kakuzu. Gumamit na ulit ng Chidori si Kakashi upang atakihin si Hidan ngunit buhay pa si Kakuzu at sinipa ito. Hindi makapaniwala si Kakashi dahil sigurado na hindi siya nagmintis at naghubad na ng damit si Kakuzu. Nawala na ang jutsu ni Shikamaru kay Hidan at ang 4 na maskara sa likod ni Kakuzu ay naglabasan sa katawan nito. Biglang natunaw ang isang sirang maskara na lumabas kay Kakuzu at napagtanto ni Kakashi na yun ang maskara na tinamaan niya ng Chidori kanina. Umatake na si Hidan kay Kakashi at biglang nasa likod ni Hidan ang maskara at gumamit ng wind style na pressure damage kahit na napasama si Hidan sa atake nito at hindi epekto ito sa kanya dahil ito ay immortal. Dahil sa lakas ng jutsu ni Kakuzu ay pati na sina Choji at Shikamaru ay tumalsik. Gumamit naman ang isang maskara ng lightning style na false darkness at may nilabas na scroll si Shikamaru ngunit hindi siya aabot ng biglang lumitaw si Kakashi para protektahan sila kaya napigilan ni Kakashi ang atake. Hindi makapaniwala si Kakashi dahil nakakagamit ito ng earth, wind at lightning ngunit umatake ulit si Kakuzu at ginamit naman niya ang fire style na searing migraine. Nagulat si Kakashi na nakakagamit din si Kakuzu ng fire style at nakaligtas ang lahat. Umatake si Hidan kay Kakashi ngunit naiiwasan ito ni Kakashi. Iniisip nila kung bakit hindi pa namatay si Kakuzu kanina nung chinidori ni Kakashi ito kaya napagtanto ni Shikamaru na ang mga halimaw na nakamaskara na lumabas kay Hidan ay siya ring mga puso niya kaya nangangahulugan ito na may 5 puso si Kakuzu at dahil natalo na ni Kakashi ang isa ay 4 na lamang ang puso nito at kailangan nilang masira ang 4 para mapatay nila si Kakuzu. Sumang-ayon si Kakuzu sa mga sinabi nila at ang mga halimaw na ito ay mga puso na kinuha niya sa mga tinalo niyang mga shinobi at pwede niyang mabalik ang 5 niyang puso kapalit ng mga puso ni Kakashi.
Napagtanto rin ni Kakashi na sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanyang chakra network sa ibang mga puso ay isinama niya rin ang mga chakra natures ng mga kinuhaan niyang puso kaya hindi siya nagtataka kung bakit nakakagamit ito ng ilang mga chakra natures. Ininsulto ni Hidan si Asuma kaya nagalit si Choji at sumugod ngunit pinigilan ni Shikamaru kaya umatake naman si Hidan kay Choji ngunit prinotektahan ni Kakashi. Patuloy na naglaban sina Hidan at Kakashi at biglang nasa harapan ni Choji si Kakuzu. Sinuntok ito ni Choji ngunit napigilan ito ni Kakuzu at binugbog si Choji. Tumalsik si Choji sa puno at sinipa ng malakas ni Kakuzu. Pinagtutulungan ni Hidan at ng mga halimaw si Kakashi ngunit nakakaligtas si Kakashi. Papatayin na ni Kakuzu si Choji ngunit nagbato si Ino ng shuriken at hinabol ni Shikamaru si Kakuzu gamit ang jutsu nito. Biglang umatake ang halimaw kay Shikamaru ngunit nakakaiwas ito at sinakal ni Kakuzu si Ino at Choji. Gumamit ng clone si Kakashi at nagpahabol sa mga halimaw at pinag-aatake ng mga ito si Kakashi. Pinatay ni Hidan si Kakashi ngunit isa lamang itong clone at lumapit si Kakashi kina Choji at Ino. Gumamit ng scroll si Shikamaru at naglabas ng tubig at umatake dito ang halimaw na may lightning style kaya umiwas ito at naapektuhan si Kakuzu ng kuryente dahil natapakan niya rin ang tubig. May binato na kanay si Shikamaru kay Kakuzu na may paper bomb kaya binitawan ni Kakuzu ang dalawa at prinotektahan ang kanyang sarili sa pagsabog. Kinuha ni Shikamaru at Kakashi sina Choji at Ino at plano ni Shikamaru na paghiwalayin sina Kakuzu at Hidan. Balak rin ni Shikamaru na siya ang lalaban ng mag-isa kay Hidan at ang tatlo ay kay Kakuzu kaya huhulihin niya ng mag-isa si Hidan gamit ang kanyang Shadow Possession Jutsu at hihiwalayin kay Kakuzu. Pinaubaya na ni Kakashi kay Shikamaru ito at may binigay. Umatake na si Shikamaru kay Hidan at umatake naman si Kakashi kay Kakuzu at pantay ang laban ni Kakashi at Kakuzu. Patuloy na hinabol ni Shikamaru si Hidan at nagbato ito ng Chakra Blade ngunit nakaiwas si Hidan. Kinuha ulit ni Shikamaru ang Chakra Blade at binato kay Hidan ngunit nakaiwas pa rin ito kahit na nahuhulog. Biglang umatake ng harap-harapan si Shikamaru at nahuli na si Hidan. Pinaiwan ni Shikamaru ang sandata ni Hidan at nilayo nito si Hidan kay Kakuzu at pinunta sa gubat. Tumigil na si Shikamaru at pinalibutan niya ng paper bomb ang kinatatayuan nila upang hindi na makatakas si Hidan at nawala na ang jutsu ni Shikamaru. Umatake na si Hidan at nasugatan si Shikamaru kaya dinilaan ni Hidan ang dugo at nagiba na ang kulay ng katawan nito. Nagsama ang wind style at fire style na halimaw at sinaktan na ni Hidan ang sarili niya upang makabuo ng marka para sa kanyang seremonya at sinaksak na ni Hidan ang sarili niyang puso. Ginamit ni Kakuzu ang lightning style ngunit nakaiwas si Kakashi at umatake na rin ang fire at wind style na halimaw ngunit nakaiwas pa rin ito. Umatake ng sunod-sunod ang wind style na halimaw at nung nakataas si Kakashi ay nataman siya ng apoy ngunit substitution lamang ito. Binaon ni Kakashi sa lupa ang isang halimaw at lumitaw sa baba si Kakashi upang atakihin ang nagsamang halimaw. Umatake ang halimaw at gumamit si Kakashi ng water wall upang masangga ito. Biglang nag-aabang si Kakuzu kay Kakashi at ginapos ito at balak kunin ang puso ni Kakashi. Biglang napahawak sa puso si Shikamaru at natumba ito. Bigla ding sumakit ang puso ni Kakuzu at nung pagkawala ng jutsu ni Hidan ay nagkukunwari lamang pala si Shikamaru na patay na at inatake si Hidan. Hindi nagtagumpay si Shikamaru na maputol ang ulo ni Hidan kaya gumamit si Shikamaru ng Shadow Possession Jutsu para hindi ito makagalaw. Hindi maintindihan ni Hidan kung anong nangyayari at ipinaliwanag ni Shikamaru na hindi niya dugo ang dinilaan ni Hidan kundi kay Kakuzu at nakuha nila ang dugo nito gamit ang blood capsules at kung paano nakuha ni Kakashi ang dugo ni Kakuzu ay nung gumamit si Kakashi ng Chidori sa likod ni Kakuzu kaya si Kakuzu ay nawalan na ng malay. Sumugod ang mga halimaw sa tatlo at gumamit ng super slap si Choji ngunit may tumali kay Choji kaya nagpaliit ito upang makatakas ng biglang nasa harapan na nina Kakashi ang mga halimaw at umatake ngunit nakaiwas ito. Bumalik ang isang halimaw sa katawan ni Kakuzu kaya nagkaroon na ng buhay ito at nagsakripisyo ang halimaw. Bumalik na ang dalawang halimaw kay Kakuzu at naging mukhang halimaw na rin ito. Kaya pa rin ni Hidan na makagalaw kahit may jutsu si Shikamaru sa kanya at lumapit si Hidan kay Shikamaru.
Biglang nagapos ni Kakuzu ang tatlo kaya hindi na sila makagalaw at aatakihin na ito ni Kakuzu, ngunit biglang dumating sina Naruto at pinagsama nila Yamato at Naruto ang kanilang jutsu upang maging Hurricane Vortex Jutsu at para maprotektahan ang tatlo sa atake ni Kakuzu. Pinapapunta ni Kakashi sina Sai at Sakura kay Shikamaru upang maging backup at nilabas ni Kakashi si Pakkun upang mahanap nila si Shikamaru. Nag-volunteer si Naruto na siya ang lalaban kay Kakuzu at tinanong ni Kakashi kung nakumpleto na ba ni Naruto ang jutsu, ngunit sumagot si Yamato na nasa kalahating porsyento pa lamang pero in-inform nito na hindi na katulad si Naruto ng dati. Umatake na si Hidan kay Shikamaru ngunit napigilan niya ito at ginapos si Hidan upang ang mga paper bombs ay nakapulupot sa katawan nito. Binato ni Shikamaru ang kutsilyo sa marka at bumuho ang kinatatayuan ni Hidan. Sinindihan ni Shikamaru ang lighter ni Asuma at binato kay Hidan kaya sumabog ito. Gumamit ng clone si Naruto at sumugod na ito ngunit natalo ang isa at nagbato naman ng kanay ang isang clone ngunit natalo din ito ni Kakuzu. Tinetesting lamang pala ni Naruto kung paano niya lalabanan si Kakuzu at kailangan niya ng 3 clone para dito. Gumamit ulit ng clone si Naruto at ginawa ang kanyang bagong jutsu na Rasen Shuriken. Sumugod na si Naruto ngunit natalo lahat ni Kakuzu ang mga clones at nawala ang Rasen Shuriken ni Naruto kaya hindi ito nagtagumpay. Nahuli ni Kakuzu si Naruto kaya tinulungan ni Yamato at Kakashi para makatakas si Naruto. Gusto ulit ni Naruto na subukan at tatapusin niya si Kakuzu gamit ang kanyang bagong jutsu. Kahit nagkanda-pira-piraso ang katawan ni Hidan ay nakakapagsalita pa din ito at pinasabog ni Shikamaru ang libingan ni Hidan upang ang mga katawan nito ay madaganan ng mga bato. Nakasalubong ni Sakura at Sai si Shikamaru at hindi makapaniwala si Sakura na natalo niya ang Akatsuki ng mag-isa lamang at bumalik na sila papunta kina Naruto. Nagpalit ng long-range attack si Kakuzu dahil kalaban na naman nito si Naruto at gumamit na ng clone si Naruto at ginawa ulit ang Rasen Shuriken. Sumugod na si Naruto at lumipad si Kakuzu upang direkta na atakihin ang may hawak ng Rasen Shuriken at natalo ito ngunit isa lamang pala itong clone at umatake sa likod si Naruto gamit ang Rasen Shuriken at dahil sa lakas ng jutsu ni Naruto ay hindi makagalaw si Kakuzu at sugatan at nasira nito ang mga puso niya. Hindi makapaniwala si Kakashi dahil sa sobrang daming atake ng Rasen Shuriken kay Kakuzu ay kahit na gumamit siya ng Sharingan ay hindi niya ito mabilang at natalo na si Kakuzu.